Alam niyo po ba, pag nakilala natin ang Panginoon at napapalapit tayo sa Kanya at nagkakaroon tayo ng desire na makilala siya, akala ba natin, dire-diretso yun? Hindi. Dahil ang diablo, sa sandaling nalalaman niya na at nakikita niya na very eager ka to discover your faith, to discover the Lord, to experience His Word and His presence, papasok siya ngayon at pagpasok niya, magdadala siya sa iyo ng maraming burdens. Ikaw naman masusurpresa, sabi mo, kailan lang palapit sa iyo at nag-enjoy at gusto kong makilala ka at maglingkod sa iyo. Bakit naman kailan nangyari yun sa mga nagsulputan ng napakaramin mo problems ng mga burdens? You see? Kaya, dapat sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa relasyon sa Diyos, we must mag-expect tayo because ng anong expect natin? Not only His blessings, but the burdens. Yung pasahan. Now, meron simula sa Psalm chapter 68, verse 19. Sabi dito sa Psalm 68, verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasanin natin hawak. Ganda. Blessed be the Lord who bears our burden day by day. Yun po ang ibig sabihin nyo. Blessed be the Lord who bears our burdens. Pinapasan niya, dinadala niya ang ating pasanin araw-araw. Yung dinadala niya araw-araw, lahat ng burdens natin hawak. To become a Christian, burdens, even if it is sufferings, it is part of the Christian life. Kaya, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon at may burdens ka, it proves na totoo yung faith mo. Pag gusto mo makilala ang Panginoon, habulin mo siya at gusto mo maranasan ang blessings niya, tapos ayaw mo tanggapin at accept na marami kang pagdadaan ng pagsubok at problema para itest ng Diyos ng pananampalataya ng mga kapatid. Hindi ka magugulong, hindi ka lalaro. Sa halip yung burdens na yun, magdadala mo sa buhay mo para ikaw ay bumagsak at mamahina. Now, the Psalm 68 says, blessed be the Lord who bears our burden day by day. Sa Tagalog, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon na nagligtas sa atin, dinadala niya araw-araw ang pasanin nating hawak. Ibig sabihin, nahawak natin ng burdens. Kung ilalarawan natin yan, ano ba yung mga burdens niya? It may be your trabaho, it may be your family, it may be your health, nahihirapan kang ibigay ang lahat kasi may sumasagapan na health, ng problem, o maaaring yung kaaway na naninira sa iyo, gusto kang pabagsakin, bigla. O maaaring yan ay sadya ng personalisa, gawa ng evil, ng masama, o maaaring sa kalikasan. Kasi pag may lindol, bagyo, baha, maapektuhan yung bahay natin, mag-burden din tayo mga kapatid. Psalm 68 verse 19, who bears our burden. Dinadala tayo ng Panginoon ng burden natin. Napakagandang translation. Hawak niya, dala niya yung burden natin. Later on, i-elaborate ko pa yan mga kapatid. Sa isa pang version ng Psalm 68 verse 19, not only the Lord bears our burden day by day. Sabi niya, the Lord, blessed be the Lord who daily loads us, the same word, burden, with benefits. Listen, if there is a burden, there is also benefits. Yun ang sabi ng Psalm 68 verse 19.
Blessed be the Lord who daily loads us. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, binibigyan ng karanas tayo ng load, ng kabigatan, pasanin, load, pasanin, with benefits. Nakita ninyo, may kabuntot with benefits. That's why I'm going to share with you, turning burdens into benefits. Paano ba natin ibabaling ang lahat ng burdens natin sa buhay para maging account of benefits na ka? Oh, beneficial. Meron kayo. Pakinabahan. Yun ang ibig sabihin, no? Magiging pakinabahan. See? Burdens with benefits. Sabi ng Psalms 18 verse 3. Now, there are two sources of burdens. Hindi ko ito na-share kanina sa formation. Dalawang pinanggagalingan ng burdens. Una, the source, one of the source of our burdens is God is the one who allows us the burdens of life. Sa Kanya galing. Hindi author ha, sa Kanya galing kasi pinapahintulot niya. Magkaiba yung binibigay sa pinapahintulot. Ba yan ha? Let me read to you sa Ecclesiastes o mga ngaral chapter 3 verse 9 to 10. What do people really get for all their hard work? Ang haba ang mga kakamit, ang kapta ng mga tao sa kanilang hard work, sa kanilang matyagang papagal. Verse 10, I have seen the burden God has placed on us all. Sino sumulat dito? King Solomon. What do people really get for all the time, for all their hard work, sa lahat ng ating ginagawang hirap, pagod sa pagtatrabaho? Ano ba ang ating nakakamit, anong dumarating in spite of hardworking ka? Sabi ni King Solomon, nakikita ko na ang mga pasanin ay inilalagay ng Diyos sa atin. Imagine, one of the source of our burden comes from the Lord. Hindi dahil galit siya, hindi dahil sa may kasalanan ka, hindi dahil sa pinong-condemn ka, ginajudge ka, hindi. Kung ang Diyos, pinapahintulot niya ang burden sa buhay natin, sa Kanya galing yun, hindi sa atin, sa Kanya galing dahil pinapahintulot niya, pinakalaw niya, He has a purpose. Kapag ang anak natin, palalakihin natin sila, ipapamper natin sila, i-spoil natin sila, hindi sila magiging responsible ng mga anak. Ang isa sa mga problema ng mga parents ngayon, natulakihan ng kanilang mga anak ng mga irresponsible. Lagi ko, hindi ka makakapagtrabaho sa mga irresponsible. One of the good quality ng being hard worker is yung being responsible. At hindi ka pwede maging responsible kung hindi wala kang concern para sa ating trabaho. Tinatayagan ng mga tao responsible person. Now, God allows. Tingnan niyo. Bakit gano'n na lang ang nagdamit natin sa mga tao naghihirap, nasasaktan, nahihirapan, nabibigo, pinamaltrato? Kasi tumatal na kami. Kung ang alam mo pala lakihin mo sa gusto niya bigay, gusto niya pagkain bigay, gusto niya damit bigay, lahat gusto niya bigay ng mga kapatid. Kung minsan dapat yung mga anak, pinaparamdam sa kanila yung pain, yung kabiguan. Alam niyo po, nagkaroon ako ng batas sa bahay na. Ang sabi ko sa mga anak ko, hawak lang ko kayo ng cellphone pagka-graduate nyo na ng 4th year of high school. At pinangako ko naman sa kanila, tinupad ko. Wala silang cellphone. Basta pag naka-graduate ng 4th year of high school,
doon sila magkakasettle. Kasi pagpasok mo na ng kulay, kailangan mo na talaga ng cellphone. Hindi sila nagkaroon ng cellphone. Pero tinupad ko dahil pag hindi ko tinupad yun, wala yung magiging totoo ko sa kanila. At tinupad ko naman sa kanila mga kapatid. Minsan, yung elders ko, ang sakit pala pag hindi mo naibigay yung gusto mo. Ayaw mo naman ibigay, hindi mo binibigay. Sabi niya, ako na mo bang kawawa sa classmate namin? Ay, ano na mo ginagawa siya? Nararamdaman ko yung pagkain. Tinitiis namin mag-asawa. Kasi gusto ko, maramdaman nila yung pain kapag bigo. Binigo ko, hindi ko binibigay. Nararamdaman nila yung pain. Hindi pala ganun katulad. Hindi pala ganun kadaling magtrabaho. Kaya, naging responsibility. Ang isang nagiging problema namin sa bahay, pagpapugas na sila. Hindi naman talaga yun. Mga pagpapugas na sila, mga listing-pitik-pitik ng mga ganyan. Dapat kaya-kaya din ng mga anak. Mga kapatid. Kaya, mahirap talaga mag-train ng mga anak. It takes sacrifice. Tignan nyo ha, kapag naramdaman nila yung disappointment and failure, tsaka yung mga sumbong-sumbong ng mga bata kapag nagkakaway, nagkakaway sa school, syempre, walang magulang kung hindi magtatanggol ng kanyang anak. Ngayon, kung nakadepende ng lagi sila sa atin para sa protection, paano naman nila depende yung kanilang sarili? Hindi man lahat ng oras panahon. Nakabantay ka sa anak mo para pag may bumatok, may magpulit, hindi sasagitin mo agad, tutulong ka agad. Paano sila matutulong mo kung lagi mo namang overprotected ka naman sa kanila? Ang point na sinishare ko sa inyo, minsan gano'n ang Diyos, yung purpose na. Nakikita niya na hihirapan ka na mapagod ka. Parang give up ka na, parang nasasaktan ka, nabibigatan ka na, tinitiis mo lang. Nakikita ng Diyos yun. But He allows. I have seen the burden that God has placed on us all. Alam ng Diyos, nakikita niya. One of the source is that is the one who allows us the burdens of time. Sa Kanya. If God allows it, He has a purpose. Hindi pwedeng nangyari sa buhay mo na ipinahintulot na ng Diyos na wala siyang layunin. Meron siyang purpose eh. Kaya pag nag-burden tayo sa lahat ng dumarating ang problema sa buhay natin, nabibigatan tayo, ang hahanapin nyo, hindi yung bigat, hindi yung hirap, ang hahanapin ninyo. Panginoon, ano po ang purpose nito? Ayan ang magandang tanong. Ano ang purpose nito? Tulong mo sa akin, ipaalam mo sa akin, ipadama mo sa akin. Mararamdaman mo yung madadama mo yun yung purpose. Kaya minsan hindi natin makuha ang magandang layunin ng Diyos kasi na-overcome tayo ng alin ng ating inis, galit at pagdaramdam. Kaya hindi natin nakukuha ang purpose. Kanina siniyat ko, how is it important to handle the burdens? Kung gaano ang importante ang pag-handle ng burdens. Because the way you handle your burdens is the way you can turn your burdens into blessing and your burdens into worse situations.